Now we go to the next. Okay, kailangan natin bilisan ng konti. Okay. Our next aspect is what I call dynamics. The dynamics. In music, dynamics refers to the volume of the sounds or notes that we sing. This is indicated in our pieces, in mga piyesa natin, by symbols that are based on Italian adjectives. Italian kasi doon nag-evolve, doon nag-umpisa. So, yan, makikita natin sa ating screen ang different, first, yung different Italian adjectives. Like for example, fortissimo, fortissimo, forte, mezzo piano, piano. Yan. Tapos yung nasa gitna naman, yun yung symbols, yung musical symbols that we see sa ating mga piyesa. Yan. And then yung nasa right naman, yung kanilang mga ibig sabihin. So for example, piano is actually an adjective for soft. Italian yun, piano. And forte means loud. Kaya tinawag itong, ang tawag natin dito sa instrument nito ay piano forte. Kasi it is able to produce soft and loud sounds. Hindi katulad yung ancestors niya na mahina, hindi ganun kalakas. Okay, so ito ang tawag natin piano forte or in other shortcut, piano. Okay. Pero another, tandaan natin nga na piano means soft. Okay. Now, these symbols or these adjectives are not do not refer to exact measurements katulad ng pitch. So these symbols or adjectives are what we can say relative. Walang eksakto. Hindi yun katulad ng walang measurement na to measure kung gaano kahina yung piano or gaano kalakas yung forte. Okay, hindi natin mini-measure. Although yung volume can be measured by in terms of decibels. Alam nyo, yung conversation natin, usually pag nag-uusap tayo, ang measurement niyan, ang volume niyan ay usually around 60 decibels. Yan. Pero pag kumakanta na tayo, hindi naman natin sinusukat ano ba, dapat gusto natin 30 lang or 45 or 50.5, ganyan. Walang ganon. So ang ginagawa lang natin is to identify ano yung mga dynamic markings sa ating kanta or sa ating piyesa and make sure that we do contrasting levels or contrasting dynamic levels. For example, kung ang pinakamahina sa piyesa ay piano, at ang pinakamalakas ay fortissimo, dapat meron tayong or naririnig natin yung difference ng piano, tsaka mezzo piano, mezzo forte, forte, and fortissimo. So 5 yun. So dapat meron tayong mga levels, may pagkakaiba sa ating volume. So yun ang gagawin nating exercise ngayon. But first, let's try to feel ourselves pag kumakanta tayo ng isang level lang. For example, soft. How soft can you do this? Can you do that for me? Yan. Subukan natin ng 4 counts na piano. Ready? And sing. 4 counts. Very good. Now, anong tunog nun pag forte? Strong. 3, low. Yun. Now, very good. So narinig natin yung tunog natin pag soft, narinig natin yung tunog pag loud. Now, what we do in singing, hindi lang naman tayo ganon, soft and loud. What we do is we try to do everything in between. So I will now ask you to go from the first beat from very soft to very loud in 4 beats. So what I'd like you to do is to count 1 to 4. 1, 2, and then go crescendo or getting loud gradually until 4. Kasabay ng metronome. Ready? 1, 2, ready, soft. 1, 2, 3, 4. Yun. How about baliktad naman? Start loud and end soft. Ready? And 1, 2, 3, 4. Yun. Nako-control natin dapat yung ating paghina or paglakas.
Now, what if we do it instead of 4, 6? 6 counts. Subukan natin. Ready and sorry, crescendo tayo. So from very soft to very loud in 6 counts. And 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then baliktad. 1 to 6 pero starting loud. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Okay. So this is a good exercise to do with your self or with your singers or yung mga estudyante para ma-control, they can learn how to control their volume. Okay. Pero we have to remember also that when we speak or when we say a sentence, meron na tayong mga natural dynamic level dun sa ating mga words, sa ating mga salita. Kasi nga meron tayong what we call accented syllables at saka unaccented syllables. So the accented syllables are usually spoken or sung strongly or louder than the unaccented syllables. So for example, yung ating exercise kanina, sa umaga, pagkagising, nais kong kumanta. Nasaan yung mga malalakas? Okay? So, umaga, nandun sa second syllable, umaga. Mas malakas yung ma kaysa dun sa u at ga. Pagkagising, so nandun, pagkagising, mas malakas yung gi. Nais. Nais. Di ba? Mas malakas yung na kaysa sa is. Kumanta. Kumanta. Yung ta ang mas malakas kaysa dun sa dalawa. So pag iniba natin yon, pag hindi yun narinig sa ating pagsasalita, anong tunog? Sa umaga pagkagising nais kong kumanta. So hindi ba parang walang saysay, no? Parang robot. So or pag naiba natin, sa umaga pagkagising nais kong kumanta. Hindi maganda, parang hindi tama kasi hindi nasusunod yung natural flow of the words. So gagamitin natin pag kumakanta tayo, susundan dapat natin yung itong natural dynamics of the words. So we sing the accented syllables always a bit stronger than the unaccented syllables. And that brings us to the last